hindi naman pinagbawal ng Diyos na maging judgmental ka. Dapat alam ko na hindi ko alam, na Dapat alam hindi mo na ko, hindi mo naalag mo na dapat hindi mo malaman. Hindi lang naman din yun yung Paris dun sa lugar na yun. Bakit kailangan mo pang siraan yung Paris na yun? na ang dami nating sinasabi, hindi naman natin alam kung both pala sila nasasaktan, di ba? It always boils down to our intention. So, who are we to judge? We are no one. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! Alam nyo ba, Okay. chatters? Ano lang ha, trivia lang. Alam nyo ba na everyday na kami nagpa-podcast ni A, as in, sa inyo, syempre, every Friday nyo lang kami nakikita. Pero kaming dalawa, everyday na kami nagkikita. Everyday na kami nakikita. Oo. Ano lang yun? Parang time management. Well, time management. Huwag nating sayakin ang mga free time. Siyempre, kung pwede naman natin gawin. Push, diba? Yes, correct. Okay, so ngayon naman, dalawa lang ulit kami after having two special guests na magkasunod na episode. Eto ulit kami, dalawa ulit kami. Okay. And ang topic namin ngayon ay actually personal ko tong pinili because Yes. of dahil ito na yung mga nangyayari sa mundo. Parang feeling ko maraming makaka-relate dito kaya makaka-relate at saka sana tsaka maganda siyang pag-usapan, I guess. Okay, so, ang topic namin ngayon na napili ko is, who are we to judge? Are we a judger? Ano? Are we a Are we judge? Or are we a book? Are we a... So, who are we to judge? Okay, so bakit ito ba yung topic na gusto ko? Kasi nga, alam niyo naman sa social media, 'di ba? Ano tayo, libreng-libre tayong mag-comment, ganyan. Kahit na anong klaseng Yes. comment, ginagawa natin, ang lalakas ng loob natin, ganyan. Or kahit hindi tayo nagko-comment pag may napanood tayo, sa sarili mo, ginajudge mo na. Ganon. Tapos kasi parang lately lang, nagkaroon ako ng self-reflection. Charot. Self-reflection. Kasi nga, ganun ako. Tambay kasi ako sa social media. So, kapag may nakikita akong bagay, meron ako laging comment. Tapos, Mhm. tapos parang napapansin ko sa sarili ko na parang, uy, grabe naman ako makajudge, ganyan. Tapos, after some time, na pag ginajudge ko na yung tao, after some time, marirealize ko na parang, uy, parang mali yung judgment ko sa tao na to. Kasi may mapapanood ako again na content or video about din sa tao. So, sabi ko, ano ba, hanggang saan ba yung limitations natin ng pagja-judge? Kasi naniniwala ka ba, A, na human nature na natin yung may comment tayo, na nandiyo-judge tayo? Well, actually, yes. That's part of human nature. And may nabasa akong article. Sabi nila, it's biblical. Sabi nila, hindi naman daw pinagbawal ng Diyos ang pagiging ang judgmental. But ang pinagbawal niya is yung negative judgment towards other people. Kasi meron naman tayong mga judgment na maganda eh. Like, you're saying good things about the person. That's still judgment, di ba? That's comment. So, sabi nila dun sa article na yun na hindi naman pinagbawal ng Diyos na maging judgmental ka as long as yung judgment mo is good way. Hindi siya yung degrading or masamang judgment towards other people. So, alam siguro ng Diyos na human nature na natin yun. Kaya hindi niya pinagbawal ang lahat ng judgment. Okay. So, inaalaw ang positive judgment. Positive judgment. Kasi pag-iisipin mo naman, ang positive judgment, it's like complimenting someone, di ba? Yes. So kailangan din naman natin mag-compliment ng ibang tao kasi yun din naman yung one ways of
showing how we appreciate and how we love someone, di ba? Mm-mm. So, pero hindi naman natin makukubli na meron tayong laging hindi magandang Neg- nakikita. Oo, sa isang tao. So, paano kaya natin yun i-handle or i-manage kapag may nakita tayong negative na something dun sa tao na yun? Well, actually, that depends. That depends on how deep and how close that person to you, di ba? Kasi pag hindi naman kayo masyadong close, parang parang lagi mo na talaga siyang i-judge eh. Though that's really the nature of people. They always judge someone that they are not really close with. Close with. Diba? Parang ganun naman talaga tayo eh. I mean, masyado tayong judgmental talaga sa ibang tao. So parang for me, one way of controlling that is appreciating yourself. Mhm. Kasi we judge other people because we are lacking those things that we see from them. And we judge other people because we are envious with them, 'di ba? Parang parang we tend to say bad things about person that we idolize or we envy with envy with tama ba? Mhm. Envy with or something or someone that we see that is better than us, 'di ba? Parang Mhm. if you know your worth, you know how to love yourself, then um hindi natin hindi natin magagawa or hindi natin masyadong magagawang mag-judge ng ibang tao or ng mga bagay-bagay sa mundo, di ba? Mm. So, ikaw, sa tingin mo, paano natin mami-minimize or maka-cut off yung ganong kind of human nature? Ito, human nature. So, hindi natin Human maka-cut. nature. Mm. Actually, yun yung problema ko eh. Kasi hindi ko alam kung paano. Kasi nga, parang every time na meron akong makikita sa isang tao, for example, maging specific ako, for example, merong isang recent, ito yung pinaka-recent kong ginudge na tao. Kaya parang kaya dito rin ako nagkaroon ng realization sa kanya. If you know Bea Bores, yung best friend ni Andrea Brillantes. No. You don't know her. Kasi, nung peak nung issue ni Andrea Brillantes dun sa kay ex-boyfriend niya, Richie Rivero, Ah, ganun. Tapos parang ang feeling ko parang umeepal tong yung best friend niya kasi parang lagi siyang may side comment, ganun, ganun. Tapos parang, sino ba to? Parang ako na-curious kung sino yun. Tapos, di nakita ko yung mga videos niya. Tapos, super arte niya magsalita. Like, ganito siya magsalita. I don't know, yung sobrang con yung magsalita. Nakaka-irita, parang gano'n. Sobrang naiinis ako sa kanya, naiirita ako sa kanya, gano'n. Talagang ginajudge ko siya na, um, parang, paano kaya nakakastand yung mga taong nasa paligid niya sa kanya? Gano'n ako sa kanya nung ginajudge ko siya as a person. Sabi ko, ang art niya magsalita. Tapos parang gusto niya sumikat kasi umaepal siya dun sa issue. Parang ganun. And then, parang after ilang months, recent lang, nakakita ko ng video niya. Tapos, ewan ko, parang gusto kong tapusin yung short video niya na yun sa TikTok, ganun. Tapos parang, nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko siya. Tapos parang, di pinanood ko ulit yung mga iba niyang videos, ganyan. Tapos hanggang napunta na ako sa YouTube niya, ganyan. Tapos pinapanood ko siya. Tapos na-realize ko na, nung time na ginajudge ko siya, na gusto niyang umepal, na-realize ko na, ginagawa niya yun kasi best friend niya yung nasasaktan. hmm. Pag best friend ko din, or pagka mahal ko yung taong na sinasaktan, ganun din yung gagawin ko, 'di ba? Tapos naman yung about sa pagsasalita niya ng maarte, ganyan, ganyan. Minsan ganun din naman ako. Or minsan kasi, nasa environment, parang walang wrong sa kanila yun eh. Ganun talaga sila magsalita. So True. parang sabi ko, grabe naman pala yung judgment ko sa kanya. Paano kung hindi ko napanood tong video na to? Yun na yung tingin ko dun sa tao na yun. Tapos parang, narealize ko na, tapos every time na lagi palang ganun yung nangyayari sa akin na may i-judge akong taong ganito, tapos bigla ko marirealize na hindi pala siya ganitong klaseng tao. Alam mo yun,
Kaya sabi ko, paano kaya? Paano kaya? Yung tanong mo is, paano natin mami-minimize? 'Di ba? Yung pagja-judge natin ng mga ano. So, ang realization ko dyan ay, um, siguro we can say our judgment dun sa isang Mm. situation or dun sa isang bagay about that person, situation or thing about that person. But we should never judge that person as a whole. Siguro in that way, I can minimize na yung pag pagiging negative mo dun sa isang tao. Uh, yeah, that's acceptable. Wow. Sino pa naman? Ikaw ang Ako, Diyos. And then, pero I think another way para may minimize natin yun is to give them another chance to know their further, Exactly. diba? Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, we tend to judge people on our first meeting or first time natin siya nakita somewhere, diba? We always judge them without even knowing them kung ano ba yung story nila behind, what what are they going through, kung ano ba talaga yung klaseng tao sila. We judge them without even knowing those information. Mm-mm. And yun na, parang tuloy-tuloy na yun na from being judgmental to being hateful person. Kasi nga, hindi mo siya kinilala eh. Diba? Yun din yung fear ko na parang kaya ko din gusto tong pag-usapan kasi yung pagiging judgmental natin, napupunta na tayo dun sa yung exact words mo, na hateful person na tayo, na lahat na lang ng nakikita natin, parang negative, lahat ng nakikita natin, di natin gusto. Parang we always Mm, want things to be based on what we want, on our way, parang ganon. Na hindi mo true. na kino-consider yung mga yung situation ng ibang tao din, ganon. That's right. Kaya, continue. Especially sa social media, yun nga. True. Yun yung yun yung isa sa mga negative effects of social media because we tend to judge people without even knowing them. And we judge them dun sa certain na situation or certain post na ginawa nila, 'di ba? Parang hindi na natin sila binigyan ng chance Mm-mm. to clear themselves up or to explain where they are coming from. 'Di ba? Parang from this post, wala na. Yun na yung tingin natin sa kanila. Having said that, gusto ko malaman kung ano yung say mo dun sa first impression last. Alam mo, balikan mo na episode. Oo nga, meron na tayo nun. Oo, pero syempre naniniwala din kasi ako na minsan yung mga um perception natin sa mga bagay-bagay nag-iiba. So last year pa yun, 'di ba? Yung first impression last, yung ganun. Actually, parang first ano pa natin yun. First, yun ang pinaka first First episode season. namin. Yeah, Shatters, maganda balikan niyo yun. Kasi yun talaga yung isa din maganda kung bakit, kaya na din namin gustong episode, season 1, episode 1 yun. Kasi nga, syempre gusto namin magpakilala pa lang during that time. Yeah. Kaya yun ang tinapik namin. Ang masasabi ko naman dun is, hindi siya naglalas, di ba? Hindi. For me, no. Ayun, hindi siya naglalas kasi nga, um, glimpse lang yun ng ng isang tao eh. Kumbaga hindi mo pa alam fully yung pagkatao niya. Siguro, alam mo, naniniwala din ako sa ganito, yung isang tao, iba yung ugali niya, depende sa taong nakaharap sa kanya. Kasi That's ako true. ganun ako. Yung Ako parang, din. mm parang, kunari ako, kapag tinanong mo ako sa mga kaibigan ko, pag sinabi mo sa mga kaibigan ko na, ang sungit-sungit niyan eh, parang magugulat sila na, "Oh, hindi kaya, kalog kaya yan, or ang daldal kaya yan, ang gulo-gulo kaya yan," parang gano'n. So, depende din sa mga tao. So, depende yun sa kaharap mong tao. Kaya hindi talaga maglalas yung first impression. Though, sabi nga natin noon, or nasabi ko din yun, na nagmamatter pa rin naman yun. Especially Yeah. when it comes to yung corporate world, yung mga first and last chance na mabibigyan ka ng pagkakataon para ipakilala yung sarili mo. Doon sa nagmamatter. Pero when you see it as a whole,
hindi siya naglalast talaga. Mas Mm. maiging kilalanin mo yung tao. Ikaw ba? Same pa rin ba yung thoughts mo regarding that? Ako same pa rin yung thoughts ko. Kasi nga, syempre, ano nga, like, yung sinabi ko nga kanina na we always judge on our first meeting. And we need to give them chance to present themselves better, 'di ba? So, para sa akin, hindi siya naglalast lalo na kung yung tao na gusto kong yung lalo na kung yung taong yon gusto kong kilalanin pa further. So, sa akin it depends naman on the valuability ano to? Valuability nation. Valuability nation ng isang tao Mm, sa'yo, 'di ba? mhm. Alam mo ba yung mga napag-uusapan na breakup? Tapos laging may isang party na siya yung bad dun sa breakup, 'di ba? Totoo. Kasi lagi sila yung nadjudge na ano eh. Ganito na yung pagkatao. For example na lang sa Katniel. So, sa tingin natin, si Daniel yung bad dun sa breakup nila. Parang siya yung nagkamali. Ganon. So, parang sobra na talaga ang bashing sa kanya. Parang talagang hinusgahan na talaga siyang buong buo. And isa rin ako doon sa nagusga sa kanya. Kasi nga parang hindi ko matanggap na parang ano, sayang, 'di ba? Sayang yung 13 years, 12 years in a relationship sila, ganyan. So, paano naman natin yun i-handle, yung mga ganong situation, sa tingin mo? Sa akin kasi, personally, hindi ako, although nakikita ko yung mga issues na ganun, but I'm not affected with it. Or by it, Mm. I should say. Hindi ako naapektuhan ng mga bagay na yun. Kasi nga, it's their own life, di ba? Though I could say something na, gaya ka na sinabi mo kanina na sinayang niya yung magandang relationship nila. Tingin ko, ginajudge natin. Depende kasi sa personality na pinapakita rin nila sa media, 'di ba? Kasi makikita rin naman natin kung sino talaga yung in love sa kanilang dalawa at sino yung parang relax lang sa Mm. relationship nila. So parang ang nangyayari kasi doon sa mga breakups na gano'n na may mga third party, medyo napapatunayan naman. Pero kasi hindi din naman natin inaalam kung bakit sila pumasok sa ganung situation na nagkaroon ng third party, 'di Mm. ba? Though it's not acceptable whatever those reasons are. Pero grabe na yung judgment natin without even knowing those reasons. Kasi we can lessen the judgment kung alam natin yung reason why that person do that panloloko, 'di ba? Ikaw, Ako naman ang take ko doon, syempre ako kasi very involved ako talaga sa mga ganyan. artista ka. Artista. Hindi naman, parang gusto ko lang na, kasi nga, tambay nga ako sa social media, parang ganun. Parang gusto ko lagi ako may natitake sa mga pangyayari, parang yung mga natututunan ko, ganyan. Pero minsan, yun nga, sumusobra ako na parang ginajudge ko na yung mga tao. Siguro, ang masasabi ko na lang is, ang kailangan kong i-impose mismo sa sarili ko, or chatters kung kayo man gusto nyo rin to, dapat alam ko na hindi ko alam, ano, na Dapat alam mo hindi na ko, hindi mo malat, naalag mo na dapat hindi mo malat. oo. Dapat ano ko sa sarili ko na hindi ko naman alam yung totoong story. Kung ano Sorry. man yung lumalabas, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Ano. Tapos pangalawa is yung parang ikaw na ano, totoo na public figure sila, medyo naapektuhan din tayo, pero hindi talaga dapat tayo maapektuhan or hindi talaga tayo dapat manghimasok. Pwede tayong maapektuhan lalo na kapag medyo idol-idol natin, gano'n. Pero Fun. oo, pero yung para manghimasok tayo, gano'n, na ang dami Mm. nating sinasabi, hindi naman natin alam kung both pala sila nasasaktan, 'di ba? If hindi man tayo mabigyan ng full story, ganyan, better manahimik na lang. Keep the Mm, judgment in yourself, di ba? Kasi nga, mm, once na nag-provoke ka kasi ng topic, tuloy-tuloy na yun di ba? mm. Lalo na kung pinost mo sa social media yung insight mo about the certain topic. Parang tuloy-tuloy na yun, wala nang katapusan. Totoo. Eto, additional,
na situation. Sikat din 'to, si Diwata. So, marami tayong naririnig na judgment. Mas madami yung judgment, good judgment sa kanya. Kasi nga, 'di ba, from rugs to sabihin na nating riches kasi meron naman na siyang kaya na niya eh. Doon naman sa kabilang banda, gina-judge naman yung pares niya, hindi masarap, ganito, ganyan. So, yung mga ganong klaseng judgment, kasi tinatawag natin yung pangbabash eh. Hindi na siya, Healthy. oo, na Good. criticism eh. 'Di ba? Kasi parang, the fact na nilabas mo siya sa social media, parang gusto mo talagang siraan yung tao. 'Di ba? True. So, ikaw naman, ano naman yung mga take mo sa mga ganong mga pangyayari? Sa akin, tingin ko naman kasi all people have their own standards in everything, di ba? So, kung sa'yo, hindi pumasa yung standard nung pagkain or service or whatever it is, I think it's not really necessary for us to post it in social media. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo nagtatrabaho, eh. 'Di ba? Parang kumbaga there are things na iki-cater yung standard mo, and there are things na hindi maki-cater yung standard mo. And if this situation hindi na cater yung standard mo, you can find another Restaurant. service or restaurant na babagay dun sa panlasa mo, di ba? It's Mm-mm. not it's not really necessary it's really not necessary to destroy someone's reputation dahil lang hindi Hindi mo na hindi na nagustuhan. pumasok o hindi mo nagustuhan, di ba? Parang hindi lang naman din yun yung pares dun sa lugar na yun. Bakit kailangan mo pang siraan yung pares na yun? Eh kung hindi mo nagustuhan, edi so be it, di ba? Sinervan ka naman nila ng parehas na sinerve dun sa iba eh. Hindi naman iba yung pares na in-order mo, di ba? So parang sa akin we have to control ourselves when it comes to um, judging and implying negative feelings or thoughts sa social media. Kasi masyado nang malaki ang range ng social media eh, 'di ba? Mhm. Although hindi naman masyadong nasiraan si Diwata dun sa post na yun about sa hindi niya nagustuhan yung pares ni Diwata. Pero na ano naman, para kumbaga medyo na nag-doubt ang tao kay Diwata dahil dun sa post na yun, 'di ba? At saka marami din namang Nag-defend. nag-defend at promotekta kay Diwata dun sa post na yun na sinasabi nga nila na kung hindi mo gusto, bakit kailangan mo pang i-post sa social media? Masyado ka namang cloud chaser, kumbaga, di ba? Ang pangit lang kasi nung ginawa niya na sobra-sobra yung sinabi niya na parang binalik pa niya yung pagkain kasi ayaw niya. Bakit kailangan mo pang i-post yun sa social media? Kung gusto mo ibalik yung pagkain, di balik mo lang, di ba? Parang nangunguha May ka lang, intention nangunguha ka ka. din eh. True, na intention ka rin talagang sumikat. Cloud chaser nga talaga. So parang Mm-mm. kung ayaw mo yung isang bagay, pag-usapan nyo ng private, hindi yung para kung papansin dyan sa social media na nagpo-post ka parang ganyan. Hindi naman kasi may iwasan yung mga ganong haters, mga bashers. Pero uh, depende rin naman kasi yun sa pag-handle din ng taong binabash. Di ba? Mm-mm. And Dewata handled it well. Like, True. 'di ba? Who you, ganon. And ano naman siya, open naman siya, sabi niya, if meron kang out of care, meron kang gustong i-advise sa akin para sa betterment nung Diwata Pares niya, open naman daw siya. Pero, when you do it in public, yun nga, parang may iba kang intention. So, ang nakikita ko naman doon, if you will just, parang, i-judge mo lang yung tao, para wala lang, ganun. And, dapat maging tayo careful, especially kapag maapektuhan talaga yung tao. In Diwata's case, yung negosyo niya, 'di ba? Kasi sabi ko nga, hindi pa naman siya ganun ka-rich na rich, 'di ba? Na Mm. kapag nawala yun sa kanya bigla, baka kailangan niya ulit Sa- na mag-build agad ulit siya ng ng panibagong, yung reputation nga niya, 'di ba? Ang hirap kayang i-build ng reputation kapag ka may nakita kang something wrong naman,
it's better to just confront the person privately, ganon. Kasi parang obvious naman yung intention mo kapag ginagawa mo in public. Ganon. So, lessen nyo yung judgment nyo, especially when it comes, natin pala, nyo, kumakanyo kayo. I-lessen na lang natin yung judgment. Or not lessen, pero alisin na natin yung judgment natin when it comes, ay, especially kapag makaka-apekto tayo ng buhay ng tao. Diba? True. Ikakasama. Ganyan. Ikaw, ano pa lang masasabi mo dun sa mga nagko-comment na mga nagko-comment kasi nakita ko lang to sa Facebook. Medyo nakakatawa pero sabi nila sabi dun sa post is uh, nung maagang nabuntis, pinagchismisan, nung binyag nakikain. Anong masasabi ko doon? Ano ba? Parang wag mo na lang siraan yung mga tao na in the end, um, kailangan mo rin pala yung tulong nila. Kasi parang kaplastikan yun eh. Yung parang True. kapag hindi ako nagbe-benefit sa'yo, hindi maganda yung pakikitungo ko sa'yo. Pero kapag magbe-benefit na ako sa'yo, maganda na yung pakikitungo ko sa'yo. Though, parang masasabi ko naman na kasi, yung pakikichismis kasi, meron niyang dalawa eh, para sa akin. Yung isa, yung gawa-gawang chismis, at saka yung pangalawa, is yung parang pinag-uusapan nyo lang. Parang kasi nangyari, Hmm. so pinag-uusapan nyo lang, ganun. Kung doon na naman tayo sa pinag-uusapan nyo lang, uy, nabuntis si ganito. Talaga? Okay, end of convo. Okay lang yon. Pero kapag, uy, alam mo ba, ganito, ganito. Tapos ang dami mo pang, ay nako, sinasabi ko na nga, yung batang yan eh. Alam mo na, mga negative, after nun. Yun ang hindi maganda. Tapos makikita mo biglang, makikinabang ka din naman pala. At True. the end, dun sa tao. So, yung manners siguro natin, yung pinaka-importante doon. Yung manners natin on how to deal with people na it's better na maging nice na lang tayo kasi hindi naman natin alam kung in the future, kakailanganin din natin yung help ng tao or magbe-benefit din naman tayo dun sa tao. Ikaw, Oo. At bakit saka mo yan na-brought up naman? Hindi ko hindi, yun nakita ko expect. lang, nakita ko lang naman kasi yun sa Facebook. Ilang beses ko na siya nakita sa Facebook. Sabi ko, ano ba naman ito nakakatawa. So, which is totoo din naman kasi, lalo na sa province. Parang napaka-normal na yun na pag may nabuntis, wala nabuntis si ganito, ganito, ganito. Ang point ko naman doon, it depends on your intention on Hmm. kung bakit mo pinagchichismisan. Gaya nga nung sabi mo kanina, there are two kinds of chismis. Chismis na paninira ng ibang tao at chismis to give information about someone. Di ba? Hmm. So, kung magbibigay ka lang naman ng information and that's it, tapos. Pero pag nagbigay ka ng information and then pinag-usapan nyo at ang dami-dami ng mga negative na pinagsasabi nyo and then at the end of the day, makikikain ka pag pinagbinyag niya yung anak niya. Garapal ka na, ay masyado ka na mga gahaan, tag dito, kapal mooks, di ba? Oo. Na, para kumbaga, kung may sinabi kang masama sa isang tao, ano mo naman na, integridad mo naman Parang na din na nag-stop ka. tao. O mag-stop ka na dun sa Hindi, connection. nag-stop yung video mo. Ikaw din. Ako din? Oh, Ala. masyado nang makapal yung mukha mo kung sisiraan mo yung isang tao tapos at the end of the day pag may pakinabang na siya babalikan mo siya, parang Mm. integridad mo naman na yun na bilang isang tao na ang dami-dami mong sinabing masasama dito sa tao na tapos bigla kang magiging mabait sa kanya without even asking for forgiveness or makipag ayos ka man lang sa kanya kasi syempre yung mga chismis na gano'n darating at darating doon sa mga pinagchismisan mo. Syempre yung yung feeling naman ng tao na yun, syempre mas masakit or masama din naman, di ba? Mm. So, kailangan din natin talagang i-control din yung mga chismis-chismis na ganyan, lalo na kung ikakasira rin talaga ng ibang tao. Exactly. Oh, dun na tayo sa healthy chismis. Gumawa ng sarili, healthy chismis. Kasi talaga naman ganun na talaga part na yun ng buhay natin na meron may time na nag-uusap tayo about a situation, about a person, ganun. Pero kapag gumawa ka na ng mga
kwento Stories. o stories, gagawa ka na ng stories, or magja-judge ka, mag-add ka ng negative thing about dun sa situation, yun ang hindi talaga maganda. Ganda. Yun nga, sinabi nga nila, pagka huwag ka daw makipag-hangout sa mga ganong klaseng tao. Sabi nila, makipag-hangout ka dun sa mga hindi nag-uusap about someone's business, but they are talking about their own business. And Ganon. their business. And their Yeah, and their business. business. Ganon. Well, totoo din namin kasi that it always ang tawag dito, boils down kung sino yung mga kasama mo sa circle mo eh. Mm. Kung ano yung circle mo, yun ka din. Diba? So, if you want a better future or better life, then you have to choose a better circle of friends, diba? Yeah, exactly. And ilagay din natin yung yung sarili natin dun sa posisyon ng tao na pinagchichismisan nyo. For sure, kapag ikaw yung pinagchichismisan, nilalatagan ng mga negative na salita, for sure, hindi mo rin magugustuhan yun. 'Di ba? True. Yun. So, don't Kailangan mo talaga, do to others what you don't want others do unto you. Very basic. very basic. Very basic. So, eto na nga ang chismis. Biglang nag-chismis. Ito na nga ang chismis. Eto naman, Bessie, masyado tayo kanina sa nag-focus tayo sa social media, sa mga artista, ganyan naman. Doon naman sa mga malalapit sa atin. Ganyan. Siyempre, meron tayong mga judgment sa mga desisyon nila sa buhay, sa mga ginagawa nila. Ganon. Sometimes, our intention is we really care about them. Kaya minsan, ginajudge natin kung ano yung mga nagiging desisyon nila sa buhay nila. But without knowing na sometimes we are already hurting them. So, ano naman yung take mo dun? Sa akin, ginagawa natin yun kasi nga yung sabi mo, yung kind of love na meron ka, yung tough love. Para kumbaga, we judge them or we give comments about their life in a negative way in order for them to learn. Diba? Pero kasi, uh, dun sa pag-usapan natin dun sa first episode ng season 5, na we have to know the story behind before we give our insight about the situation, diba? And we have to know kung kailangan din naman ng tao ng judgment natin about sa situation niya. So yun. Sa tingin ko, the reason why we do that is because of the love that we have for the person. Na we judge them in order for them to learn from what they are going through, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na ginudge natin sila, iniwan na rin natin sila sa ere. Kasi there are some things, there are times na ginagawa natin yun just to let them know that the situation is not good and willing ka na tulungan siya in a way, in your own way, di ba? Tama naman. Ik- Ako Ikaw, naman, as the person with tough love. ako kasi, ang tingin ko doon, sometimes kasi, other people, pag mayroon silang situation sa buhay nila na they are blinded, their judgment are blinded, na sometimes, andi dito tayo to guide them na, oops, parang wrong way ka yata, parang ganon. Yon. Mhm. Minsan, ikaw na nandja-judge, ikaw na nag-guide, ikaw yung nami-misjudge. Na parang sa tingin mo, hindi natin sila nasusuportahan. Well, in fact, we are actually supporting them. We actually want them to have a better path. Kasi nakikita nga natin na parang, oops, wrong way, ganyan, ganyan. Pero, to be fair naman sa kanila, kasi nangyari na rin naman sa akin yon sa mga pamilya ko, sa mga kaibigan ko, ganun. Siguro, ang mababago ko lang doon is to be more understanding. Na siguro tama ako na nagkakaroon na they are blinded, but at the same time, I have to understand them. I have to understand what they are going through. Para in a way, mag-meet kami halfway, maintindihan namin yung isa't isa. Para kami, smooth ang sailing, di ba? Maintindihan niya kung ano True. yung intention ko, maintindihan niya din kung ano yung intention ko.
Maintindihan yung intention mo at maintindihan yung intention mo. Maintindihan Maintindihan niya. yung intention mo at maintindihan mo yung intention niya. Yes, magkaintindihan kami ng intention. Ganyan. Kasi, ano eh, nag, mahal mo yung tao eh, at mahal ka din ng tao. Ayaw True. naman natin na just because of this kind of judgment eh, masira yung relationship, 'di ba? So yun, para sa akin, you have to understand the person more. Yung situation niya. Kaya. Mm-mm. True. Um, sa tingin mo, what is the problem with being judgmental? What is the problem of being judgmental? Okay. Yung pinaka-basic na pag may nakita tayo na mali, parang, ay, ang pangit naman ng shoes niya. Ay, bakit ganito yung damit niya? Yung mga ganun, yung mga pinakasimpleng way of judgment natin. Kasi, magkaiba kayong taste eh. Alam mo yun, hindi ko yun, katulad ng sinabi mo kanina yung standards. Para ako, hindi ko taste yung damit niya. Eh, yun yung taste niya. Siguro, yung judgment na yun, feel ko lack of understanding yun sa tao. Hindi natin masyadong naiintindihan um, na yung mga tao, iba-iba ang perspective, iba-iba ang taste, iba-iba ang gusto sa buhay. Parang hindi natin yun masyadong naiintindihan. Hindi natin yun masyadong sinasabuhay. Kaya tayo nang judge. Kasi if kung aware tayo na ibang tao to, ito yung fashion niya, ganyan. Wala tayong masisay kung naiintindihan True. natin yun. 'Di ba? Wala tayong say, trip niya yan eh. Ganon. So, pero dun naman sa mga parang, for example, yung mga pagkakamali ng isang tao, parang nambabae siya. So, grabe na natin siyang i-judge. Parang nagkamali yung tao na ito parang mali yung trato niya sa isang tao. Grabe na natin siyang i-judge. 'Di ba? Ganon. Kasi di naman yun, feel ko, dahil yun sa naman natin, yung paniniwala natin sa tama at mali. Na, ay, mali True. to. So, judge na natin yung tao na, yun din, lack of understanding din, na hindi natin naintindihan kung bakit ganun yung tao. Ganon. Mm. And, parang hindi rin naman natin, parang masyado tayong nag-feeling na perfect kasi hindi natin True. na yung tao na parang pwede namang magkamali. Pwede namang magkamali. Pwede naman nating i-judge, katulad ng sinabi ko kanina, pwede nating i-judge yung situation, yung maling nagawa, yung isang bagay, pero never dapat natin i-judge yung isang tao. So, ikaw naman. Sa akin, it always boils down to our intention. Diba? Nagiging problema lang ang pagiging judgmental kung yung intention mo dun sa pagiging judgmental mo is to ridicule or siraan yung isang tao. Diba? So, pag yung intention mo in judging the person is good, I think there is no problem with that. Parang, kumbaga, yung gaya nga nung sabi mo kanina na there are some situation in their life that you have to give your judgment or your opinion in order for them to have a better way of living, di Mhm. ba? So kung yung intention mo is good, yun nga, kung yung intention mo is good, then there is no problem with being judgmental. Sige, i-ano nga natin, isa-isahin. Sa social media, kapag may nag-viral na pag may nag-viral na nag-aaway o nang-aaway, tas sobrang bash natin sa social media dun sa nang-away. Ang good intention feel ko, dahil gusto nating i-call out. Parang gusto nating i-call out. Pero depende rin naman kasi dun sa mga words na ginamit mo dun sa post mo, di ba? The So kung way we gusto mo i-call judge. out, make sure, yeah, make sure na yung judgment mo is hindi rin naman masyadong nakakasira dun sa tao. Parang you are giving him lessons, hindi criticism, di ba? Doon naman sa mga, ganun din, the same, sa mga cheaters na sumisikat. 'Di ba? Oh, ito. Ano to?
Alam niyo naman, you're very aware na um, idol ko talaga si Tony. Tony? Si Tony. Tony. Sino? Si Tony Fowler, si Tony Gonzaga, or si Tony Labrusco? Hindi. I really like Tony and Alex. But because of their political, ano nga, their Choice. political, the political choice ng ganyan, sobra silang binash ng tao. So, parang grabe, hindi nila, kala mo naman kilala ko si Tony, pero yung pagkakakilala ko sa kanya, eto, once and for all, if you will compare your life to her life, girl, walang-wala ka. I mean, grabe yung strive niya sa buhay. Talagang trinabaho niya talaga yon. But because of different ano lang kayo, yung political choice niyo lang, eh magkaiba, grabe na siya talagang i-judge. Parang sobra siyang kinancel. As in. Mhm. So, ano naman ang take mo doon? Kasi ako talagang hurt ako doon. Pero look at her. Wala ka narinig na any negative or kahit man lang iyak from her na nagmamakaawa. Wala talaga. So, what can you say about that? Sa akin talaga, ano lang, understanding, di ba? Kasi hindi naman talaga pare-parehas ng isip, pare-parehas ng prinsipyo sa buhay. Siyempre may kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay. In order for us to live peacefully in this world, we have to understand each other. Where are they coming from, why they choose this political views, or why they choose this path, di ba? So, kailangan lang natin talagang intindihin yung isa't isa. Dun sa mga nag-judge, probably they were hurt because it's their tag dito, yung political view nila is different from her political view, kaya ginudge na nila yung tao. And probably they were one of the fans of Tony Gonzaga before, and they were hurt, kaya nga sabi ko, they were hurt na magkaiba sila. So kailangan nilang i-cancel yung artist, di ba? So kailangan lang talaga nating intindihin ng isa't isa para maging peaceful, di ba? And we have to ang tawag dito. We have to accept Mm-mm. yung pagkakaiba-iba nating tao. Totoo yan. Alam mo, yun lang naman yung end game eh. Understand. Understand yung pagkakaiba-iba natin. Na hindi porket ito yung gusto mo, gusto na ng iba. Hindi porket ito yung pinaniniwalaan mo, ito na yung paniniwalaan ng iba. Mhm. That's true. Mm-mm. And, of course, the respect. Yung respeto Oh, din, na iba-iba mm, tayo. Siguro, yun mm, na, yung kapag ka meron, pag aware tayo dun sa fact na unique ang lahat, iba-iba tayo, yung differences, may understanding, may acceptance, ganyan. Feeling ko maliles talaga ang judgment. Baka wala na tayong masabi sa isa't isa. Na parang, ganyan we yan see good in kasi, each other. yes, yes, totoo yan. Okay. So, to end this, ang pinaka-topic ko talaga is who are we to judge? So, who are we to Mhm. judge? We are no one. We are no one. Kasi nga, um, there is this Bible verse na sinabi doon na judge thee and you will be judged. Diba? So parang kumbaga, um, we are not we are not allowed, or we are not allowed to judge other people negatively kasi we are not the creator and we are not perfect as a person, di ba? So um hindi hindi natin karapatan na mang-judge ng ibang tao dahil gusto lang natin. And hindi rin naman yun yung hindi rin naman din yun yung gusto ng ng Panginoon na magkasiraan tayong lahat, 'di ba? Like he sacrificed his life, his son's life, in order for all of us to be saved, 'di ba? Eh
dito pa nga lang nagkakasira-siraan na tayo. Ano pa kaya sa paraiso, di ba? So we have to learn how to um accept, understand, and respect each other in order for us not to judge others and not to be judged by others. Very well said. Thank you, Bessie, for sharing that. Uy, ikaw I din, magkakaano sa... Hindi. Bakit? Host ako. Ayaw na sumagot. Paano mo ba ako sasagot? Nasagot mo na lahat. Sarot. Hindi, I agree naman with you. Actually, yun yung ano ko din. Yun din yung take ko doon na who are we to judge? Actually, who are we to judge talaga? No, wala. Wala talaga tayong, sa totoo Sino lang, ka wala pa? tayong karapatan. Alam mo yun? Karapatan True. pag negative. Ganon. True. And pagka ang intention natin is yun nga, we have Bad. bad Bad. intention. Ganyan. So, I have nothing to say really. I just have to agree with everything that you said. Really. So, yun lang. Yung pinaka gusto ko lang talagang i-highlight doon is try to be more understanding. Lalo na sa Mm. panahon na eto na sa social media, hindi natin alam kung sino yung behind nung screen na yon. Mamaya sobrang sensitive. Mamaya may pinagdadaanan. Tapos magsasalita pa tayo ng masasakit sa kanila. Ayun. Mm. So, Marami pa naman ding mga may problema sa kanilang mentalidad, di ba? exactly. So, yun. Yun lang mga chatters. Ay, Yes. ano lang, Ay, kailangan lang may natin gusto na ako pala i-release. akong share. Yeah, sure. May gusto na pala akong share about something na nabasa ko dun tawag dito, sa Facebook. Mhm. Sabi niya doon, kasi kwento siya, at first kwento siya bago siya naging pangaral. Ang kwento is like, you were walking and then you were walking holding a cup of coffee, and then someone bump you, then suddenly the coffee spill out. Mhm. And then sabi doon, are you going to be mad about the person, or are you going to be mad because there is coffee in your cup? So parang ang pangaral niya doon is parang kung ano yung nilalabas, kung ano yung dapat daw tayong maging gaya nung uh, gaya nung cup, na kung ano yung laman natin, yun din yung ini-spill out natin, di ba? So in connection with judgment, I think uh I think yung mga negative na nilalabas natin towards other people, kasi marami din tayong negativity sa ating sarili. Diba? So Mhm. if we have a lot of negativity in ourselves, we always tend to spill out to other people, diba? Mm. Kaya nagiging negative na ang judgment natin. But if we have a lot of positivity in our life, then there is a possibility na we don't judge them negatively, but we judge them positively and help them to be better. Hmm. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Hindi, ang ganda ng story na talagang look at yourself. When you judge people, look at yourself. That is actually a reflection of you, not the person Mm, you're judging. 'Di ba? that's that's Mm. true. Oh, thank Diba? you. Thank you at nabasa mo yan at na-share mo sa aming mga chatters. Yes. Sana mga chatters, marami kayo natutunan sa amin, di Mm. ba? Mm-mm. Eh, hindi naman kami masyado perfect when it comes to judgment, because we also do some negative comments about someone or Mm-mm. something, but we always keep it in ourselves. Or we And we keep it tried within our circle. Within our circle. here in podcast. Hindi. And True. we Yeah. are trying our best to lessen it. Kaya nga meron kaming topic na nito na sana, alam mo yun, kung ano yung ma-share namin kung paano namin nalilesen. And kayo din, sana ma-share nyo din kung paano nyo nalilesen through commenting And down below. hopefully they were enlightened Mm. na, and they could reflect on themselves na, oh nga, bakit parang masyado na tayong
negative. We have to lessen the negativity of the world. Be one of the Yeah. positive. Be one of the positive. Mm. Grabe na, war na left and right. Daming issues left True. and right. So, simulan na lang natin sa sarili natin ang positive vibes. Kahit na, alam mo True. yun. Mm-mm. Kahit na maraming bagay na talagang hindi natin makontrol. But Mm-mm. still, yes. So yon mga chatters, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Group Chat Podcast. Please follow us on our social media, TikTok, the Group Chat Podcast, Facebook, the Group Chat Podcast with ABC, YouTube, the Group Chat Podcast with ABC, and of course sa aming Spotify, the Group Chat Podcast by ABC, by or with ABC. With, yes. With ABC. Subscribe and comment. Subscribe and comment. And hopefully, makasama po namin kayo sa aming mga next episodes dito sa The Group Chat Group Podcast. podcast. Thank you. Thank Bye. you. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.